Talaga, Holy Spirit. Palakpakan muli natin ang Diyos. Amen. Welcome sa ating Sunday Fellowship. Ang salita ng Diyos, nagpapagaling, nagbibigay buhay, Catholic, Charismatic, Healing Ministry. Amen. Palakpakan muli natin si Lord. Una sa lahat, magandang tanghali sa ating Panginoong Jesucristo, sa ating mahal na ina, sa ating Panginoong Diyos sa mga nasa langit, sa banal na Espiritu Santo. Amen? Palakpakan muli natin ang Diyos. Amen? At magandang tanghali po sa inyong lahat. Mabiyayang mapagpalang tanghali po. Amen? Ngayon po, bago po tayo magnilay, magkakaroon po muna tayo ng attendance dito sa ating piging kay Lord. Ayan. Para tayo na sa klase. Ano to para kay Lord? Amen? Ang ating Sister Evelyn Reyes, welcome po. Pinahan Sister Evelyn. Sister Josephine Roque, welcome po. Ayan. Taga-BMA. Mark Lester Roque. Mabiyayang pagpalang tanghali po. Ayan. Maria Lilia Kauren. Mabiyayang pagpalang tanghali po. Amen. Sister Sinaida Argana. Welcome po, Sinaida. Sinaida doon. Ito pala. Pero pala sila ang Sinaida. Ayan, Sister Sinaida Argana, welcome po. Taga Calavite. Amen. Palakpakan natin si Lord. At si Sister, Adelaida Velesi, welcome po. Ayan, taga Calavite po. At Sister Loretta Francisco, welcome po. Don Pepe na ba yun? Wala Clara. Don Pepe, welcome po. Amen. At Sister, Brother Benedicto Fiopas, welcome po. Ayan, taga Manunggal si Brad. Ayan, welcome po. Sister Gertrudes Cleopas, welcome po. Ayan. At Sister Sinaida Dumapi, welcome po. Ayan. At Sister Dominga Isaga, welcome po. Ayan. Brother Lawrence Isaga. Siya pala yun. Welcome po, brother. At Brother Cedric Isaga. Wow, dami bata ngayon. Welcome po. Ayan, brother. Welcome po. Mary Alaisa San Diego. Welcome po. Ano nga po niyo pala? Wow, congrats po. Palagpakan natin si Lord. Mababait mga apo ni nanay. Ayan, welcome po. Kaya nga, si Sister din may dala din siyang apo. Kasi, para lalo silang nabibless. Kasi, pag nakarinig sila ng Word of God, nabubuhayan tayo ng loob. Amen? Palakpakan natin si Lord. At Sister Alia Adona, welcome po. Ayan, Sister Alia, taga Elga. Si Nanay Sister Annie. Okay. Sige po. Si Sister Linda Habin, welcome po, taga Elga. Sister Presi Nurias, ayan, welcome po. Ayan. At Sister Purificacion Lalsona, welcome po, taga Kitanlad si Mother. Ayan. At si Sister Norma Esperanza, welcome po. Ayan, ganda ng pilit nanay. Esperanza. Ipalabas na Esperanza. Diba? Palagpakan natin si Lord. Taga-Prisco. Taga-Prisco po siya. Tsaka si Sister Ace Obrero. Welcome po, Brad. Apo din niya. Amen? Kikit nila. Welcome po, Brother Ace. At Sister Carol Obrero. Welcome po. Taga-Prisco po. Prisco sila. Ayan. Malalayo pa rin. Sister Teresita Tan. Ayan, welcome po. Taga Manunggal. Merlinda Magtalas. Welcome po. Ayan, si Sister Merlinda. Si
Si Brother Jomel Magtalas, welcome po. Ayan, palapakan natin si Lord. Anak niyo po. Amen, palapakan natin si Lord. Welcome po. Sister Nelisa Buhayan. Ayan, ano ba? Bahagi sa kanya. Palapakan natin sila pagkakit si Sister. Sister Nilma, taga-Erga po. Para magkakilala tayo. At Sister Virginia Torrejos, welcome po. Ayan, si Sister Virginia, taga-Manunggal po. Brother Roberto Sarate, welcome po. Ayan. At Mary Pauline Bondo, welcome. Sister Mary Pauline, ayan, sa baby din. Sister Marialyn Bondo. Welcome po, ayan. Mary Immaculate Bondo. Ayan, Sister Immaculate Bondo. Palapakan natin si Lord. Sister Maven Rose Buhayan. Welcome po. Merlin Buhayan. Ayan, welcome po. Sister Cecilia Gabino at ang inyong lingkod, Sister Annalyn Bondo. Palapakan natin si Lord. Ayan, nakakatuwa para tayo na sa classroom. Pero itong piging na to, napakahalaga. Pinakamataas na piging sa anumang piging sa mundong ito. Kasi ito po ay, number 1 ang banal na misa, pangalawa ito. Kaya hindi pwede paghiwalayin. Kasi nga, ang piging ng Diyos, piging na kung saan naganda ang Diyos ng pagkain, napapawi ng ating lungkot at lumbay. Pagkain na nagbibigay buhay, pagkain nagpapagaling sa ating lahat. Amen? At yun ang salita ng Diyos. Palapakan natin si Lord. Kaya sa araw na ito, sinabi ng Diyos sa atin, ating pong basahin, sinabi ni Lord, no pagkakbay, siya'y nagtuturo sa bawat bayan at nayon ang kanyang dinaraanan tungkol sa Jerusalem. May isa na nagtanong sa kanya, Ginoo, kakaunti po ba ang maliligtas? Ang salita ng Diyos. So, ang Panginoon Kristo nagpupunta sa bawat nayon, sa bawat lugar. Para ano? Mag-alok? Hindi. Kundi para magturo. Siya'y nagtuturo sa bawat nayon. Ano yung tinuturo ng Diyos? Yung salita ng Diyos. Ipinangaral niya, ipinahayag niya, itinuturo niya ang kapangyarihan ng salita ng Diyos, ng mabuting balita ng Diyos. Ganun po ito kahalaga sa atin. Imagine mo ang Panginoong Kristo nasa langit na, siya'y anak ng Diyos, siya'y hari, makapangyarihan, pero bumaba pa sa lupa. Bakit? Para sa atin, para sa iyo, para sa akin, para sa ating lahat, para sa ating kaligtasan. Kaligtasan saan? Ano ba kinakatakutan ng tao? Kamatayan, di ba? Kaya nga, dito, pinakita ng Diyos, wala kang dapat katakutan. Maging ang pinakamalumpit na kaaway ay nagapi ng Panginoong Hesus, natalo ng Diyos. Ano po yun? Ang kamatayan. Dahil sa ikatlong araw, siya ay muli nabuhay. Take note of that. Kaya wala kang dapat ipangamba sa buhay, ikatakot. Kung gusto mong maligtas, manalig ka kay Yesu Kristo. Sumunod ka kay Jesus. No. Kaya nga, sinabi sa ating Ebanghelyo, may nagtanong kay Jesus, kakaunti po ba ang maliligtas? Anong sagot ng Panginoon Jesus? Sinabi ba niyang madami? Sinabi ba niyang konti? Basahin po natin. Sinabi ni Jesus, sinabi niya, pagsikapan niyong pumasok sa makipot na pintuan. Sinasabi ko sa inyo,
magpipilit na pumasok, ngunit hindi makapapasok. Kapag ang pinto'y sinarna ng puno ng sambayan, magtitiis kayo nakatayo sa labas at katok ng katok. Ang salita ng Diyos. So, ibig sabihin, mga kapatid, hindi sinabi ng Diyos na maraming maliligtas. Hindi sinabi ng Diyos kung konti maliligtas. Kundi ang sinabi niya, pagsikapan. Kasi ang tanong sa kanya, kung konti mo ba maliligtas? Pero ang sinagot ng Diyos, paano ka maliligtas? Hindi sinabi na kung konti, hindi sinabi marami, kundi itong gawin mo para maligtas. Pagsikapan. So, ibig sabihin, lahat pwedeng maligtas. Walang exemption. At yung maliligtas lamang, yung nagsisikap na makapasok saan? Makapasok sa makipot na pintuan. Pagsikapan. Sa buhay natin, ano yung pinagsisikapan natin? Sige po. Ano yung pinagsisikapan ng tao? Pato-pato sa langit, tamawag, nagagalit. Ano ang pinagsisikapan ng tao? Ang makapasok sa makipot na pintuan o makapasok sa maluwag na pintuan? Ano ba yung makipot na pintuan? Ano ba yung maluwag na pintuan? Yung maluwag na pintuan, yung hindi ka nahihirapan. Yung makipot na pintuan, di ba naiisap na sikip-sikip? Yung maluwag na pintuan, yan yung daan ng kasalanan, daan ng kamatayan. At maraming pumapasok sa daan na mali, sa daan ng kasinungalingan, sa daan ng kapamakan, sa daan ng kamatayan. Kung konti pumapasok sa daan ng matuwid, sa daan ng katotohanan, sa daan ng pag-ibig, sa daan ng pagpapatawad, sa daan ng pagkalingat habag at pagkakawang gawa. Kung konti, di ba pag nagbibigay ka, maluwag. Nahihirapan ka, hindi. Di ba? Pag ikaw ay di ba, makikita mo. Kasi ano lang yan eh. Hindi na pinapalalim ng sa tao, madaling haga. Pero with the power, with the guidance of the Holy Spirit, yung mga sinasabi ng Diyos, hindi na daling haga. Ituturo niya sa'yo yung para maunawaan mo ang kanyang kalooban. Ito pala kalooban ng Diyos. Magpatawad pala ako. Sa taong hangal at mangmang at mayabang mataas, hindi nila maintindihan ang kalooban ng Diyos. Totoo? Hindi nila maunawaan. Hindi nila maintindihan na kailangan pala magpatawad ka. Hindi nila maintindihan na kailangan pala tumulong ka, magkawang-gawa ka. Kasi bakit? Kasi ang sinasamba nila pera. Ang sinasamba nila sarili nila eh. Pero kapag ang sinasamba mo, pinaniwalaan mo, at ang sinasampalatayan mo ay ang Panginoong Jesucristo, mauunawaan mo. Ang tao pala kailangan magpakumbaba. Ang tao pala kailangan magpatawad. Upang ikaw ay maligtas sa kamatayan at sa impyerno. Ang tao pala kailangan ay magmahal. Ano bang iniibig ng tao? Sa panahon natin ngayon, talamak na ang corruption. Bato-bato sa langit tamawang magagalit. Talamak na ang pandaraya, kasinungalingan, ang pangangakam na hindi sa kanila, ang pagnanakaw ang corruption. Hello? At ito yung pinakamasaklap. Sa paggawa nila ito, parang wala lang. Pero hindi nila nakikita sa patuloy nilang paggawa ng kasalanan, kasamaan, pangangakam, pagnanakaw, pagkukurap. Ito yung dahilan bakit
ang buhay ng tao nawawalan ng halaga. Mayaman ka nga, marami kang ang ipon, marami kang 40 nga, ilan ang sasakyan mo, 10, 20, 30, 40, 50, luxury cars, luxury bonds, billion nga ipon mo. Paano kung mawala naman ang pinakamahalaga sa'yo? Yung pinakamahalaga, yung takot, pag-ibig at galang sa Diyos. Upang magawa mo ang pinakamahalaga, yung pag-ibig, paggawa ng kabutihan at katapatan sa Diyos at sa kapwa. Amen? Kaya makikita mo, ang tao walang laban sa aksidente, walang laban sa kapamakan, sa masama, lalo na sa kamatayan at sa impyerno. Kasi bakit? Nawala sa kanila yung protection mula sa Diyos. No? Yung divine shield, na pananggang laban sa palaso o panakit ng dyablo. Kaya tao walang laban. Kasi bakit? Hindi nila pinagyaman. Hindi nila pinahalagahan at pinagyaman yung kanilang ugnayan, relasyon sa Diyos. Kaya nga sinabi ng ating Panginoon Kristo sa ating Ebanghelyo, pagsikapan nyo na makapasok sa makipot na pintuan. No. Sabi niya, pagsikapan nyo pumasok sa makipot na pintuan. Amen? Kaya kapag ang tao, halimbawa, ito, number 1, sinabi ni Lord, dito na lang sa buhay natin, pagka merong piging o party, saan mas marami? Sa birthday party, sabi niya, sa kasal, sa Thanksgiving, okay Lord. Sa Christmas party, sa mga piging ng mga panlupa. Sinabi ng Diyos, pagsikapan yung makapasok sa makipot at ano yung pintuan na yun? Pintuan papunta sa langit. Pintuan papunta sa kaligtasan. Pintuan papunta saan? Sa buhay. Ano yung pintuan papunta sa kaligtasan? Ano yung pintuan papunta sa buhay? Ano yung pintuan na papunta sa kaligtasan? Ang Diyos. Kaya sinabi ni Jesus, ako ang daan. Dadaan tayo kay Jesus para makapasok ka sa pintuan. Upang pagbuksan ka ng pinto ng langit. Ako ang daan at dadaan ka sa katotohanan. Sa ayon sa gusto, tatanggapin mo ang katotohanan. Ano yung katotohanan? Natanging na kay Jesus ang buhay, ang kaligtasan, ang katotohanan. At kapag ang tao hindi nakinig sa salita ng Diyos, namumuhay siya sa mali. Naniniwala siya sa mali. Take note of that. Kapag hindi mo tinanggap ang salita, ang aral ng Diyos, ang mabuting balita ng Diyos, sinong pinakikinggan mo? Sinong pinaniwalaan mo? Ang dyablo, ang kasinungalingan, ang mali. No? Kaya nga sa ating pagbasa, kung ating babasahin, sinabi ng Diyos, sinabi niya dito, sabi, kayo na rin, sabi niya sa Thessalonica chapter 1 Thessalonica 1:1-5, ang sabi ng Diyos, sa simbahan sa Thessalonica, mga hinira ng Diyos Ama at ng Panginoon Kristo, sumakin niyo nawa ang pagpapala at kapayapaan. Lagi kami nagpapasalamat sa Diyos dahil sa inyo at tuwin ay sinasama namin kayo sa aming dalangin. Ginugunta namin sa harapan ng ating Diyos at Ama ang inyong mga gawang bunga ng pananampalataya. Ang inyong mga pagpapagal na udyok ng pag-ibig at ang matibay inyong pag-asa sa Panginoong Hesukristo. Nalalaman namin, mga kapatid, na kayo hinira ng Diyos na nagmamahal sa inyo.
Ang mabuting balita na lubos naming pinaniwalaan ay pinahayag namin sa inyo, hindi sa salita lamang. Ito'y may kapangyarihan at patotoo ng Espiritu Santo. Nakita niyo kung paano kami namuhay sa inyong piling. Ito'y ginawa namin para sa inyong kabutihan sapagkat hindi lamang ang salita ng Panginoon ang lumalaganap sa Macedonia at Akaya sa pamamagitan niyo. Pati ang balita tungkol sa inyong pananampalataya ay kumanat sa lahat ng tao. Ano ba't hindi na kailangan magsalita pa kami tungkol dito? Sila na nagbabalita kung paano nyo kami tinanggap. Sila rin ang nagsasabing tinalagdan ninyo ang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan upang maglingkod sa tunay at buhay na Diyos. At maghintay sa kanyang anak na si Jesus. Siya ang muling binuhay na magbabalik mula sa langit at magliligtas sa atin sa darating na buot ng Diyos. Ang salita ng Diyos, salamat sa Diyos. So maliwanag na ang mabuting balita ng Diyos, ang salita ng Diyos ay ano? Sinabi dito, na ito ang ating sandigan ng ating pananampalataya. Ito yung sinabi nga dito na ang mabuting balita ng Diyos ay pinahayag namin sa hindi sa salita lamang. Ito ay may kapangyarihan at patotoo ng Espiritu Santo. Palakpakan natin si Lord. Kaya nga kapag nakinig ka ng salita ng Diyos, ng mabuting balita ng Diyos, hindi lang ito salita. Ito ay may kapangyarihan. May kapangyarihan at patotoo ng Holy Spirit. Amen? So, pero, sagrado po yun. Kaya nga salita ng Diyos sinabi, nagpapagaling, nagbibigay buhay. Kasi, ang dala ng salita ng Diyos, kasi ang salita ng Diyos, sa bibig ng Diyos, bumubuhay. Hindi ito basta-basta. Hindi ito salita lamang ng tao. Sa bibig ng Diyos bumubukan. Kaya nga ang salita ng Diyos ay mabisa. Matalas pa sa tabak na magkapilay-tali na kapag pumasok sa ating kasukasuan, ito nagpapagaling, nagpapabago sa ating buhay. Kaya nga ang salita ng Diyos, Espiritu at buhay. Ang salita ng Diyos, ang pinakamataas na karunungan, wisdom. Kaya kapag nakikinig ka na kay Lord, kung dati ang tao pilosopo, ngayon, akala ng tao pag wala na siya pera, kawawa na. Pero nung narinig niya, sinabi ng Diyos, mapalad ang mga dukha na ang nagahari ay ang Diyos. So hindi siya kawawa. Kasi alam niya, you are very blessed. Kasi nagahari sa iyo ang Diyos, hindi ang pera. Kawawa ang mga nagahari ay ang pera. Kasi bakit? Namumuhay sila sa mali, sa kasinungalingan, na akala nila ang pera magliligtas sila sa kanila sa kahirapan, sa kamatayan, sa kapamakan. Hindi nila alam. Ang pera ay siyang ugat ng kasalanan. Kaya ang tao nagiging masama, nagiging madamo. Totoo? Kaya ang tao nagkukurap. No. Totoo. Mayaman po ang ating bansa. Yun lang. Maraming yung gahamang gamit sa pera na wala na yung kanilang dignidad at dangal. No. Kasi yung tunay na yung karangal ng tao, yung ating dangal, yung ating pagkakain, dignidad natin, at pag nawala, wala ka ng dangal, wala ka ng karang, mabagsak ang tao. Kaya kahit anong dami ng ipon mo, at lalabas yung ginawa mong masama. Kung ikaw ay nagkura, kung ikaw ay nagsinungaling, kung ikaw ay nagdaya, hindi mo ito may tatago, may lihim. Mabubunyag pa rin ito. Kasi walang lihim na hindi nabubunyag. Kaya ang nais ng Diyos, katapatan. Katapatan, katotohanan. No. Natibali na magtiis ka, nanghihirap, kumain ka ng tuyo,
basta may malinis kang pangalan. Huwag mo ipagpapalit ang Diyos sa pera. Huwag mo ipagpapalit yung dangal, pagkatao, dignidad, dahil lang sa posisyon, dahil lang sa pera, sa kayamanan. Kasi ang pinakamaganda, yung ating malinis na pamumuhay. Di ba sinabi ng Diyos sa ating unang pagbasa? Ano sinabi ni Lord? Dadaan ka sa daan ng matuwid para hindi ka lalong mapilay. Di ba sinabi ni Lord? Ito, saan ba yun? Sinabi ng Diyos sa atin, tiisin niyo ang lahat bilang sabi ng Diyos, anak, mga kapatid, nalilimutan na ba ninyo ang pangaral ng Diyos sa inyo bilang mga anak niya? Mga salita nagpapalakas ng loob ninyo. Anak, huwag kang magwalang bahala kapag tinutuwid ka ng Panginoon. At huwag kang panghinaan ng loob kapag ikaw ay pinarurusahan niya. Sapagkat ang pinarurusahan ng Panginoon ang mga iniibig niya. At pinapalo ang tinutuloy niyang anak. Tiisin niyo ang lahat bilang pagtutuwid ng isang ama. Sapagkat ito'y nagpapakilalang kayo inari ng Diyos na kanyang mga anak. Sinong anak ang hindi tinuwid ng kanyang ama? Habang tayo tinutuwid, hindi tayo natutuwa, kundi naghinagpis. Ngunit pagkaraan niyon, lalo na sa tayo ng kapayapaang bunga ng lupaypay. Ngunit pagkaraan niyon, lalasap tayo ng kapayapaang bunga ng matuwid na pamumuhay. Kaya palakasin niyo ang inyong lupaypay na katawan at tipunin ang nalalabing panglakas. Lumakad kayo sa daang matuwid upang hindi tuluyang mapilay, kundi gumaling ang paang nalinsan. Ang salita ng Diyos. So, para gumaling ang ating mga paang nalinsan, lahat naman tayo, minsan napipilay, nasasaktan. Yun ay part ng buhay. Yun ay pagtutuwid ng Diyos. At para totally tayo gumaling, dan kailangan mong magbago. Kailangan mong magbagong buhay para dadaan tayo sa matuwid na landas. Amen? Yung matuwid na landas, hindi yung daan na baku-baku, liku-liku, kaliwa, kanan, di mo na alam, hindi ka nakarating sa kaligtasan sa buhay. Dahil hindi mo sinunod ang daan ng Diyos, ang daan ng katotohanan, ang daan ng matuwid na daan. Amen? Kaya ang tao lagi napipilay, nadadapa. Kasi bakit? Ayaw niyang tanggapin ang katotohanan. Kaya sinabi ni Lord, ang sinabi ng Diyos, pagsikapan niyo pumasok sa makipot na pintuan. Makipot na pinto, napakahirap po pumasok. Kaya sinabi ni Lord, napakahirap mapabilang sa pinag-aarian ng Diyos sa mga mayayaman. Mabuti pa makapasok sa butas ng karayong ang isang kamelyo kaysa pag-arian ng Diyos ang isang mayaman. Amen? Palakpakan natin si Lord. Imagine mo, yung kamelyo sa butas ng karayong makakapasok, pero mayaman hindi. Hindi naman lahat Hindi lahat ng mayaman, kundi anong sinasabi ng Diyos dito? Yung mga mayayaman na hindi nila kayang i-surrender ang lahat sa Diyos. Yung mga mayayaman na walang pakialam. Diba? Pinagkatiwalaan ka ng, halimbawa, pinagkatiwalaan ka ng 10 bilyon, gawin mo yung proyekto na ito, o 10 milyon, para sa mga mahihirap, para hindi na sila maghirap o maapektuhan ng baha. Pinagkatiwala sa yung budget na yan. Anong gagawin mo kung ikaw ay may talino at tapat ka at may dangal, dignidad, pagkatao? Gagawin mo yung tama. Bibili ka ng materialis na matitino, bakal na parang pag nagpatayo ka ng bahay, di ba? Pag nagpatayo ka ng bahay, titignan mo, ang ginagawa nila, kailangan tama. At pag
nakikita mo na dinadaya ka sa materyales, ano ginagawa mo? Di ba aalisin mo sila? Papalitan mo ng matino at tapat? Dapat sa atin din mas lalo dapat sa mga malalaking proyekto. Kasi hindi lang sa pamilya magsasapil. Pag dinaya mo yan, isa lang dinaya mong materyales o ano man. Ang laking kapalit, marami ang magsasapil na mahihirap na pamilya. Yung iba namamatay dahil sa baha. Iba nagkakaleptospirosis. Iba naman, nasisira ang bahay. Wala ka bang konsensya? Maganda nga ang bahay mo. Napakalaki. Ang dahil mo nga sasakyan. Pero lahat pala yan. Marami ka palang dinayang tao. Hindi lang isang pamilya. Halos lahat na mahirap. At pag lumuha ang mga dukha, mga mahirap, mga inaapi, ano sabi ng Diyos? Diringgin ng Diyos sa kanilang pagluha. At yung dahilan ng kanilang pagluha, mananagot sila sa Diyos. Amen? Kaya kailangan pagsikapan mo maging tapat. Honest. Paano ka magiging tapat? Paano ka hindi mandadaya? Kailangan matibay ang iyong kapit kay Lord. Kailangan matibay ang iyong faith, ang iyong pananalig, para hindi ka masilaw sa peking pera. Akala nila, pag marami ka ng pera, mapangat ka pa, hindi niya alam. May 10 bilyon ka, bukas, hindi mo alam kung buhay ka pa. Kaya nga sinabi ng Diyos, mawala na sa lapi sa kapatid kaibigan. Kasi bakit talagang nawawala ang salapi? Hindi yan, unless na itago mo sa baon. At pag tinago mo sa baon, hindi mo pa rin madadala sa kamatayan. Pag-aagawa lang yan na nakawin. So, ibig sabihin ng Diyos, huwag kang matakot mawalan ng anumang yaman. Matakot ka kung mawala ang iyong dignidad, ang iyong pagkatao, yung prinsipyo. Dahil lang sa pera. Matakot ka kung mawala ang iyong buhay, ang iyong kaluluwa ay magdusa sa apoy na hindi namamatay, sa impyerno na hindi namamatay. Kasi dito sa lupa, maghirap ka man, kumain ka man na anuman, tuyo, ano ba ba, gulay o anuman yan, may hangganan ng buhay, may tuldok. Mahaba na isang daan. Sabi nga ng Diyos, mahaba ng 70 singkat kumpara sa pangako ng Diyos na buhay na walang hanggan. So, ibig sabihin, pag umabot na ng 70, 71, that is blessing from God. At kung malakas-lakas sa abot ng 80, pero hindi na nalampas 120. Sinabi na, di ba nabasa natin, bakit ang buhay ng tao maiksi? Dahil makalamang. At tumahaba ang buhay, nagkakaroon ka ng buhay na walang God, kung ikaw ay maka-Diyos. Pero kung ikaw ay makasanlibutan, ang buhay iiksi. Amen? Kaya nga palakasin niyo ang inyong lupaypay na katawan at tipunin na nalalabipang lakas. Lumakad kayo sa daang matuwid upang hindi tuluyang mapilay, kundi gumaling ang paang nalinsad. Amen? So, ibig sabihin, palakasin natin ang lupaypay na katawan. Lahat naman tayo minsan nanlulupaypay. Pero hindi niya sinabing, sige, diyan ka na huminto. Hindi, lumaban ka, palakasin mo. At hindi lang yun. At sinabi pa niya, tipunin mo yung nalalabi mong lakas. No, never give up. Kung mabuti at nasa katotohanan ka, nasa tama ka, ipaglaban mo. Never give up. Kasi ang Diyos ang kakampi mo. Kapag ang Diyos ang kakampi mo, walang sino mang makapananakit sa'yo. Kaya nga ingat po. Nakikita mo ng katotohanan, may corruption na. Bakit ayaw mo pa? Diba? Million na. Dinidilay pa yung delay of justice. Pero pag ang dinako ng may hirap, 10 kilong mangga kulong na, senior pa. Nasaan ang katarungan? Nasaan ang abag? Nasaan ang malasakit? Anong ibig sabihin ng tao? Kailangan pala billion para hindi ka makulong?
Yun ba yun? Diba? Napakahangal ng tao. So, anong hinihintay? Bakit hindi mahatulan? Samantalang isang sakong bigas kulong kagad, wala pang due process. Eto kita-kita na. Ang tagal naman ng... Diba? Makikita mo ang tao pagdating sa... Saan? Nagtatahangi sila ng tao pag mahirap ka, inaapakan ka, pag mayaman ka. Tinitingala ka. Pero kahit na nasa likod nila, kasinungaling, corruption, kadamutan. Para sa Diyos, ang mapalad ay yung taong may takot sa Diyos, na ang maalam na aglikay sumunod sa Diyos. So, ibig sabihin, hindi mapalad yung tao na maraming sasakyan, Ang mapalad kay Lord, yung may takot sa Diyos. Ang mapalad yung taong nakikinig ng kanyang salita at tumutupad nito. Kasi bakit? Maliligtas ka sa kamatayan. Maliligtas ka sa impyerno. Kasi kung ang tao na wala ng takot at galang sa Diyos, naku po, ang dali mong itulak sa impyerno. Pero kapag ang tao, sabi nga, ang nakikinig ng salita ng Diyos ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Huwag niyo itong pagtakhan, darating ang panahon na kahit na ang tao na sa libingan, babangon sila. At ang gumagawa ng mabuti ay maliligtas, magkakaroon ng buhay na walang hanggan. At ang gumagawa ng masama, parurusahan. Ang salita ng Diyos, imagine mo, kahit ang tao nasaktan na sa libingan ng babangon, hindi dahil may pera siya. Kundi dahil pinahalagahan mo ang salita ng Diyos, ang mabuting balita ng Diyos na magliligtas sa'yo. Kasi ang salita ng Diyos, buhay, espiritu. Ang pera wala namang buhay yan eh. Pag pinasunog, ako na. Bakit nagiging madamot ng tao dahil sa pera? Di ba? Sinabi nga ng Diyos, ang gumagawa ng mabuti, maliligtas, magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya pagsikapan yung pumasok sa makipot na pintuan. Ibig sabihin makipot na pintuan, pumasok kayo sa daan ng kabutihan. Hindi sa daan ng kadamutan. Bakit maraming tao nangihinayang? Magbibigay ba kay nanay, kay tatay, baka maubos ang pera ko? No. Bakit ka pa manghihinayang? Kapag tinulungan mo ang iyong magulang, kasi sa ikapat na una siya, honor your father and mother. Igalang mo yung magulang. At ang mga anak na gumagalang sa ama, sa ina, lalawig ang buhay. Gaganda ang buhay. Amen? Sila'y nagbayad na ng kasalanan. Nabuhugas sa ating kasalanan. Kaya huwag kayong makikinig sa mga social media na, ay bakit ba ako magbibigay? Hindi ko naman responsibilidad. Mali po yun. Ang maraming katuruan sa social media na mali. Nasalungat sa kalooban ng Diyos. Halos lahat kasi nangalingan. Kung konti nagsasabi ng katotohanan. Dahil ang nagsasabi ng totoo, ng katotohanan, ay ang Diyos. At ang Diyos, nag-iwan siya ng kanyang salita. Kaya nga tayo may Bible. At yun ang dapat natin paniwalaan. Hindi suso ng mga taong nasa paligid mo. Di ba sasabi ng tao, kawawa ka, pagtanda mo, wala kang pera, mag-ipon ka, o pagbigay ng bigay. Ang sagot ng Diyos. Ang sinabi ni Lord, ibahin naman natin. Kabisado niyo na iba eh. Sabi ni Lord, basahin ko lang po. Ang sabi niya, ang namimigay sa mahirap ay di magkukulang, ngunit susumpain ang nagbubulag-bulagan. Ito po yung sa libro natin, chapter 6. Ayan. Ayan, yung mukha, yung ulo niya puro na. Mukha na siyang pena. Kaya hindi siya makapagbigay. Pero sinabi ng Diyos, kami ka-Ang 28:27, pag ikaw pala namimigay sa mahirap, di ka magkukulang.
pero susumpain ang nagbubulag-bulagan. Ibig sabihin yung kinurap mo, nandun pala ang sumpa ng Diyos. Kasi sinabi ng Diyos, parang singsing na pantatak sa paningin ng Panginoon ang mabuting gawa ng tao. Minamahal niyang parang balintataw ng kanyang mga mata ang kanilang kabutihang asal. Amen? Ecclesiastes 17:22. Parang pagpapautang sa Diyos ang pagtulong sa mahirap at pagdating ng panahon, ang Diyos ang magbabayad. Ang salita ng Diyos. So, ibig sabihin, kapag pala natuto kang magbigay, magkawang gawa, tumulong sa iyong magulang, sa iyong kapatid, nga, may 10 milyon ka, kailangan ng kapatid na 5 milyon, binigay mo. Hindi mo siya makabayad. Sino magbabayad? Ang Diyos. Hindi ito mamawaan ng mga hangal na mukhang pera. Pero ang taong may takot sa Diyos, ipapaunawa niya sa iyo ang katotohanan, ang tama. Ay, hindi pala ako dapat maging madamot. Kasi ito'y singsing na pagtata sa paningin ng Panginoon ang mabuting gawa. Pero pag masama ginawa mo, nagkurap ka, nandaya ka, nagsinungaling ka, o dinaya mo yung kapwa mo, ano sinabi? May sumpa, may parusa. Kaya sinabi niya, ngunit sumpain ang nagbubulag-bulagan. Ang namimigay, sabi, ay di magkukulang. Diba? Hindi ito maintindihan ng mga tao. Pero sa taong may takot sa Diyos, sa taong may malalim na ugnayan relasyon sa Diyos, hindi ka na nangihinayang eh. Kasi alam mo, si Lord ang magbabayad eh. Kung ma-aksidente ka, hindi ka ma-aksidente kasi sumunod ka kay Lord. Naligtas ka. Higit pa sa milyones na ang pinautang mo, yung buhay mo hindi mo mabibili. Yung kaligtasan mo hindi mo kayang bilhin. Tanging ang Diyos lang ang may kapangyarihan magligtas sa atin sa masama, sa kapamakan, sa aksidente, lalo na sa kamatayan. Kaya ang tao hindi dapat tamad kay Lord. Amen? Kasi ang ating investment dito, yung oras, panahon kay Lord. At pag ito tumubo, ay tubo nito, ano yung bayad natin? Buhay, kaligtasan natin, buhay 10 ng ating pamilya. Di ba nagtitinda ka, inano may kita mo, pera, di ba? Tapos kung buwet ka, nawala rin. Kasi may ginastos sa ito, meron ganyan. Pero yung sa atin na pagpupunta ng ating paglilingkod kay Lord, hindi nawawala. Nag-iimpok tayo ng kayamanan sa langit. Bagamat mahirap, sumunod, kaya nga sinabi ng Diyos, pagsikapan ninyo. Hindi sinabi, mag-give up ka. Kundi huwag kang gi-give up. Magsumikap ka. Kung nagsisikap ka na maging milyonaryo, hindi sa lahat magsumikap ka na maging mabuting tao. At para maging mabuti ka, kailangan mo ng tulong ng gabay ng Diyos. At yun ang banal na Espiritu Santo. Saan makukuha yun? Hindi naman sa chismisan sa labas. Hindi naman sa party. Kundi sa piging ng Diyos. Kaya sinabi ng Diyos, huwag niyong kaligtaan ang pagdalo sa aking piging kung saan ko kayo pinalalakas. Kaya nga lumalakas tayo. Dati ito, lipay-pay, mga pipilay-pilay tayo dahil sa mga problema. Pero ngayon, lumalakas ka. Hindi dahil may pera ka, hindi dahil milyonaryo ka, kundi dahil nakita mo, you are very precious to God. At yun ay sapat na. Puno ka ng galaxy. Totoo yan. Sa dami ng dumating sa aking problema, dami kong pero mas nakita ko yung pag-ibig ng Diyos. Mas nakita ko na I'm so blessed kasi sa anumang pagsubok, nandiyan ang Diyos nakasaklolo. Binabangon niya ako tinitindi. Hindi dahil may pera o anuman. Makikita mo yung pagliligtas sa iyo ng Diyos sa masamang tao, sa aksidente, sa kapamakan. At yung nagpaplano sa iyo ng masama, magugulat ka sa kanilang bumabalik. Amen? That is the power of God. Pero kung susuko ka, ikaw ang talo. Lord, hindi mo na ako susunod kasi busy ako. Lord, meron akong gagawin. Huwag na niyong hayaan na mapabayaan natin ang ating relasyon sa Diyos. Kasi pag
hindi ka na nakasimba, hindi ka nakadalo kay Lord, kita mo, lito ka na ng paypay, nangihina ka na. Pero pag every time na lagi ka nasa Diyos, sa piging niya, nakikinig ka ng kanyang salita, lumalakas ang loob mo. Hindi dahil nanalo ko sa loto, kundi dahil alam mo, may Diyos. We have a big God. Mali, problema lang yan, pero ang Diyos ang mas mahalaga. Dahil yung problema na yan, aayusin ng Diyos, lulutasin. Lahat may kasagutan. Amen? Palakpakan natin si Lord. Kaya pagsikapan natin makadaan sa mapipon na pintuan. Kaya nga makita mo, yung iba nawawala. Pero yung mga matatatag, nananatili. Huwag tayong magpapadala sa pagsubok. Sabi nga, ang gumagawa ng mabuti sa kapwa ay naghahanda para sa kinabukasan sapagkat kapag siya naman ang nagipit, meron siyang masasandalan. Anak ko, huwag mong aalisan na ikabubuhay ang maralita at huwag mong paghintayin ang pangaang nangangailangan. Huwag mong dudustain ang nagugutom at huwag mong gagalitin ang taong nasa maigpit na kagipitan. Huwag mong dadagdagan ang sama ng loob ng sawimpalan at huwag mong ipagpapaliban ang pagtulong sa maralita. Huwag mong tatanggihan ang hiling ng nasa kasawian. Huwag mong tatalikuran ang kawawa. Huwag mong iiwasan ang nangangailangan. Huwag mo siyang bibigyan ng dahilang sumpain ka. Kung sumpain ka niya sa gitna ng kanyang paghihirap, tiringin na may kapal ang kanyang dalangin. Sikapin mong, igalang mo, pakinggan mo ang daing ng maralita. Sagutin mo siya ng banayad at payapa. Iligtas mo ang naaapi sa kamay ng mga api. At magpakatatag ka kapag ikaw ay mahatol. Maging isa kang ama sa mga ulila. Bigyan mo ang mga balo ng tulong na hindi na may dudulot ng yumaong asawa. At aariin kang anak ng kataas-taasan, Diyos. At ibigin ka niya ng higit pa sa pag-ibig ng isang ina. Ang salita ng Diyos. So, nandun, sinabi na ng Diyos, ito yung dapat na gawin ng tao. Kaya nga sinabi ni Lord, huwag mong pagurin ang taong gahaman ay lumilikha ng kaguluhan, ngunit ang may takot kay Yahweh ay uunlad ang buhay. Huwag mong pagurin ang sarili sa pagpapayaman. Pag-aralan mong umiwas dun. Sapagkat madaling mawala ang kayamanan. Ito'y simbilis ng agila sa paglipad sa kalawakan. Ang salita ng Diyos, Kawikaan 23:4-5. Palakpakan natin si Lord. Kaya nga, di ba iba pagod na pagod sa kakaisip pa, no? Para yung maman, sabi ni Lord, huwag mong pagurin sarili mo. Kasi bakit? Dahil sapagkat madaling mawala ang kayamanan, ito'y simbilis ng agila sa paglipad sa kalawakan. Yun ang reality ng buhay. Yung buhay nga, hindi mo hawak eh. Hindi mo alam kung bukas buhay pa. Yun ang ibig sabihin ng Diyos. Kaya wag mong pagurin ang iyong buhay sa walang halagang bagay. Do not waste your time dahil lang sa galit, hindi na kayo mag-uusap, hindi ka na magpapatawad. You're wasting your time. Lalo sa scrolling yung cellphone, iba na ang nagagawa ng influensya ng mga social media. Kaya nga ngayon, magugulat ka, pabata ng pabata ang gumagawa ng mga krimen. Bakit? Nawala yung patnubay ng magulang. Kasi bakit? Anong ginagawa ng magulang? Ito, akin na yung cellphone. Ito cellphone. Mag-cellphone ka, ako mag-ano na, baala na. Parang pinapaupayan na matatanda yung anak nila saan? Sa cellphone. Kaya magbantay ng cellphone yung anak nila? Kaya ba ituro ng cellphone ang mabuting asal sa anak nila? Kaya kadalasan nawawala ng pakialam. Marami ng mga bata, hindi na alam paano pakikipagkapwa-tao. Kasi bakit? Sino kausap nila? Cellphone. Hindi ka tulad nung araw, walang cellphone. Ang mga anak, isang tawag lang ng nanay, takot na yan.
yung pumasok sa magtipot na Pinoon. Madali lang. O madali lang ibigay ang cellphone sa bata. Pero ang kapalit, nawala yung respeto, galang. Nawala na yung kabutihan asal. Kasi bakit? Magtatago na sila sa kwarto. Anong ginagawa? Cellphone. Wala na silang pakilang kung ang nanay nila naghuhugas, naglalaban, naglilinis. Samantalang araw mga bata, tulong-tulong yan sa magulang. Kasi anong ginagawa? Kasalanan din ng magulang. Sino ba nag-introduce ng cellphone? Magulang. Hindi naman yung bumili sa tindahan para, di ba? Kasi ginagawa ng magulang, ito cellphone, para hindi na magulo. Pero hindi nila alam, ang laki ng epekto sa bata. Hindi na nagiging maganda ang bakit. Bakit ang bata, nasa Pilipinas pero hindi sera? Dahil nga sa mga pero huwag nawawala sa atin bilang Pilipino yung ating magandang kultura. Yung po at opo, yung respeto galang sa magulang sa nakakatanda, na nawawala na ngayon. Amen? Pagsikapang pumasok sa makipot na ayun yung makipot na pintuan, na pagaman mahirap magpalaki ng anak, pero ang kapalit nito, paglaki nila at pagtanda mo, may mag-aalaga sa'yo kasi tinuruan sila ng magandang asal. O madali nga, bigyan mo ng cellphone para hindi mo lagang, pero after all, magsisisi ka. Kasi hindi nila alam yung mabuti at tama. Kasi hindi mo sila nagpakilala sa Diyos. Hindi mo naturo sa kanila ang kahalagahan ng takot at galang sa ang panalangin at ang paggalang sa magulang, ang habag at malasakit. Yun ang kulang. Kaya nga dito sa ating Ebanghelyo, napakalalim po. Makipot na pintuan, pero ang kapalit, buhay kaligtasan. Kung dadaan ka sa daan ni Jesus, sa daan ng hindi sa kasinungalingan. Maraming nasabi ito gawin mo para imaman ka. Pero sinasabi ng Diyos, walang halagang kayamanan kung ang kapalit nito, nawala ang iyong pagkatao. Nawala ang iyong habag, malasakit sa iyong kapwa. Sa iyong magulang, sa iyong pamilya, lalo na sa gawain ng Diyos. Kaya nga, ilang araw sa atin, ilang araw kay Lord, isang araw lang. At pag sinabi nga ng Diyos, ipagilin yung araw ng pamamahinga. Kung tutungbalin niya, susundin, pagpapalain ko kayo, unlad ng buhay, at mamuhay kayo ng panatag. At hindi ko sisirain ang aking tipan sa inyo. Kaya nga ito yung ating lagi ina-advocate, yung ating Sunday fellowship. Kasi bakit? Ito yung utos ng Diyos. Hindi lang isang oras ng pagsisimba, mahalaga magsimba, pero huwag mong naaayaan, nawawala sa iyo yung kahalagahan din ng Sunday fellowship. Kasi dito ko nakita sa Bible, sinabi ng Diyos sa kanyang mga alagad, bago tayo magtapos. Ano sinabi ng Panginoon Jesus? Kaya hangal ninyo, bakit di ninyo mapaniwalaan ang sinasabi ng mga propeta? Di ba maraming tao hindi naniniwala sa sinasabi ng propeta? Kahit nga kay Moises sabi ng iba, bakit si Moises, pinahintulot niya na maging, maggumawa ng kasulatan ng paghihiwalay. Ano sagot ng Diyos? Dahil sa katigasan ng ulo ninyo. Pero ang totoo, tama, ang pinagsama ng Diyos hindi dapat paghiwalayin. Amen? Hindi matanggap ng tao. Hindi nila magpaniwalaan na hindi dapat paghiwalayin kaya gagawa sila ng batas ng paghihiwalay. Sino sinaktan mo? Wala kang may pagmamalaki. Ang Diyos lumalang sa iyo. Dapat sa Diyos ka sumunod. Sa Diyos ka makinig. Sa Diyos ka maniwala. Kasi nasa kanyang buhay kaligtasan. At pag sinuway mo ang Diyos, mawawala ang buhay mo. Kasi hawak ng Diyos ang buhay. Kaya huwag ka manghinayang dumalong kay Lord. Kasi ang buhay ang ating pinakamahalaga. Kaya may inialin ni Jesus ang kanyang buhay na sa kamatayan sa krus. Kasi bakit? Ayaw ng Diyos na ang tao ay mamatay. Kaya huwag mong hayaan na mawalan huwag mong hayaan na dahil lang sa pera, dahil lang sa galit, sa pride, sa kataasan, sa inggit, nawala yung pinakamalaga sa iyo. Yung buhay at kaligtasan na naka Yesu Kristo. Kasi yan si Jesus, pag-ibig, pagpapatawad,
habang malasakit, pagtulog, pagkakawagaw. Kaya pag sumukha pa natin magpatawad, magmahal, tumulong, pagsikapan. At para maging matibay tayo sa labanan sa mundo, huwag nating kaligtaan ang pagdalo sa gawain ng Diyos. Araw na araw sa iyo, ilang araw kay Lord, isang araw lang. At kapag ito naganap ng tao, ang pangako ng Diyos, pagpapalain mo kayo, uunlad ng iyong buhay, at mamuhay kayo ng panatag. Amen? Hindi ka mang milyonaryo, pero kahit last 2 minutes, kung kailangan mo ng ganito, nandiyan sa klolo ng Diyos, makukulan ka. Magpapukas ang langit, at ang magpapadala ang Diyos ng anghel na manao para sa klolohan ka sa iyong kagipitan, upang ikaw ay bigyan niya ng biyaya at pagpapala. Kasi naniwala ka, nakinig ka, sumunod ka, dumalo ka sa gawain ng Diyos. Amen? Kaya sinabi niya, di ba kaya ginawa ng Diyos? Pinaniwala niya ang buong kasulatan mula kay Moises hanggang sa kanyang sarili. At pinagpirapuso niya ang tinapay. At dito nabuksan ang kanilang mata at nakilala nila ang Panginoong Jesucristo. Kapag hindi mo pala napapaniwalaan at hindi ka pala naniwala, ibig sabihin nito, wala kang, kumbaga, ang tao pala ay mangmang. Para hindi ka pala maging mangmang, para maging matalino ka, para makinig ka sa Diyos. Kaya nga pinaliwanag ng Panginoon Jesus ang kasulatan. Yung pagpirapirasan ng tinapay, yan po yung Holy Mass. Yung pagpapaliwanag ng buong kasulatan, yan po yung ating Sunday fellowship. Amen? Hindi mo pwede, kasi ba na ako okay na? Hindi po. Kasi si Lord pinagsama niya eh. Bukod sa pagpirapirasyon ng tinapay, pinaliwanag niya ang buong kasulatan. Kaya nga tayo may 2 hours, 2.5, 1 hour na pagpapaliwanag ng kasulatan. At dito, nabubuksan ang ating mata at nakikilala natin ang Diyos, ang Panginoong Jesucristo. At sa ayon sa gusto, babait ka. Mabubuhayan ka, mapupuno ka ng lakas, ganang at sigla, at kapayapaan na tanging sa Panginoong Jesucristo lang natin matatagpuan. Amen? Maraming salamat and God bless us all. Ano tayo? Magkakaroon po tayo ng offering. Halina't magbigay sa gawain ng Diyos. Kung nais mong ika'y pagpalain lubos, halina't ihandog ang mabuting hain. Kasabay ng pagsamba, pagpupuri, magbigay ng may galang sa ating Panginoon. Magbigay ng may galang sa ating Panginoon. Purihin natin siya at sambahin ang ngalan niya na may kagalakan sa puso. Hallelujah. Tayo na po tayong lahat. Awitin natin, Lord, for all my sin. Lord, for all my sin, I'm really sorry. Forgiving for offense, then you, my God, lighten up my ways and guide me always. Jesus, oh my God, my Savior, Jesus, patawad po sa aming sala. Di ko nais na masaktan ka. Ikaw ang liwanag ng aming buhay. O
Diyos na aming tagapagligtas, Jesus, patawad po sa aming sala. Di ko nais na masaktan ka, ikaw ang liwanag ng aming buhay. O Diyos na aming tagapagligtas. Lord, yun na sa lahat, nagpupuli kami, nagpapasalamat sa mga biyayang kalakasan sa buhay na pinagkakaloob mo sa aming Panginoon. Lord, humingi kami ng habag at awa. Patawarin niyo po kami sa aming mga nagawang pagkakasala, lalo na sa isip, sa salita, at sa aming gawa. Tanggalin niyo po mga basura sa aming puso, ang galit at kataasan, at kayo po manguna sa aming buhay, Panginoon. Lord, bigyan niyo kami ng karunungan na bumula sa iyo, Panginoon, upang makapaglingkod kami sa iyo ng tapat. Bigyan niyo rin po kami ng pusong makabagin, ng pusong mapagpatawad, pusong mapagmahal, upang karapat-dapat kami makaharap sa iyo, Panginoon. Kay Lord, pupurihin ka namin ang Ama at ang Anak at ang Espiritu Santo. Kantayin natin ng Father, I love you. Father, I love you, I praise you, I adore you, glorify thy name in all the earth. Glorify thy name. Glorify thy name. Glorify thy name with all the earth. Jesus, I love you, I praise you, I adore you, glorify thy name with all the earth. Glorify thy name. Glorify thy name. Glorify thy name with all the earth. Spirit, I love you, I praise you, I adore you, glorify thy name with all the earth. Glorify thy name. Glorify thy name. Glorify
hallelujah, 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 hallelujah. Come, Holy Spirit. Come, Holy Spirit, I need you. Come, Holy Spirit, I pray. Come with your strength and thy power. Come with your own special way. Come like a spring in the desert. Come to the weary of soul. Lord, let your sweet healing power touch me and make me whole. Halina, Espiritu Santo, kailangan kita. Sigla at lakas ng mahina, pag-asa ka naming lahat. Yes, Lord, nandito ang bawat isa, Lord. May kaya kaming kasakitan, Lord. May kanya-kanya kaming kahilingan, Panginoon. Lord, nalanagin kami, Lord. Sinabi ni Lord, kahit kasiliit na mustasa na aming pananagin, Lord, kaya-kaya mo kaming pagalingin sa araw na ito, Panginoon. Ano man mga pagsubok namin sa buhay, Panginoon, hindi mo kami papabayaan, Lord. Nasa palad mo ang aming buhay. Nasa palad mo ang mga biyayang ipag-akalaw mo sa bawat isang Panginoon, sapagkat kami nananalig sa iyo, Panginoon. Kay Lord, i-bless mo ang bawat isa at ibuhos mo yung banal na Espiritu Santo mula ulo hanggang talampakan. Hantayin natin ang halina, Espiritu Santo. Halina, Espiritu Santo, kailangan kita. Sigla ang lakas na mahina, pag-asa ka namin lahat. Glory be to the Father. Glory be to the Son. Glory be to the Spirit, now and forever. Amen. Ang lahat ay magpuri. Hallelujah, 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 hallelujah. We thank you, praise you, Lord Jesus. Amen and amen. Thank you, Lord God. Amen. Sing Jesus. Jesus. Jesus.
Hear me, O Lord, and I will believe. Save me, and I will be saved. Hear me, O Lord, and I will believe. For all the one I pray, are the one I pray. Ikaw ang Diyos na iwanan. Ikaw ang Diyos na iwanan. Napakaliit ay naramdaman. Ikaw ang Diyos na iwanan. Aawitan kita, tanging ikaw lang. Wala nang iba, Panginoon. Sa'yo ako ang sasamba. Sa'yo ako ay sasamba. Healing your body and your heart. This is your mind. If you only trust in Him, believe in me. Healing for your body. Out of confidence, you'll shout. All the last day I will go for you. In glory you shall have to live with me, and live in you always. Healing for your body and your mind. That is what Jesus will find. If you only trust in Him, believe in Him. Healing for your body and your mind. Sa'yo ako ay sasamba. Sa'yo ako ay sasamba. Iyang ilaw mo,
sa may karapatan. Sa'yo ako ay sinasamba.